eto na nga, simulan na natin ang ating update kung saan si Papi Paolo, grabe, napaka-pogi. Grabe naman nga yan. Kumikinang-kinang si Paolo sa sobrang kaputian at kapogian. Talaga nagpaulan po siya ng kilig. Ang daming kinikilig sa kanya at panay ang sigaw ng mga tao. Paolo, Paolo, Paolo. Grabe, makikita mo talagang si Paolo po ay inabangan talaga at siya ang main reason. Karamihan ng nandoon na mga nag-aabang is kay Paolo Avellino. O diba, mga Kim Pao fans nandoon talaga to support. And dami, grabe. Pabibingi ka nga sa mga videos na puro Paolo, Paolo. Pero nakakatuwa, nakakakilig. At ang sarap kayang panoorin ni Paolo. Alam niyo yung kapugian niya, parang hindi na agnas. Hindi na agnas kasi kahit pagpawisan si Paolo, parang amoy baby powder. Yan, yes. Parang amoy baby powder si Paolo. Sobrang gwapo talaga. Tapos naka-shade siya. Mainit din kasi. Pero thank you so much, of course, kay God, kasi ang ganda ng panahon. And si Kimi rin po, abay naglapag din po siya ng update para kahit papaano, diba, hindi po masyadong maghanap ang mga files. At least both meron pong ayuda, both mayroon pong ganap. Ayan, latest IG post ni Kimi. And ang mga kasama ni Pau po sa float, syempre yung mga Wiltec Ambassador, ayan, si Jack Roberto, si Pau at saka si Dominic. Yan yung mga kasama ni Pau. Pero grabe, si Paolo Avellino, parang hindi tumatanda. Bagets na bagets eh. Lutang ang kagwapuhan talaga naman. Grabe yan. Ay, sinong hindi mai-in love dyan? Tinan mo lang, sobrang puti. Parang grabe, may sariling ring light. Parang siya, alam mo yun, dito kitang-kita siya, Di ba? Ang ganda, anyway, ang ganda pala nung ang ganda pala ng float nila, grabe, pasabog. Kudos, grabe, ang ganda, pinaghandaan talaga nila. Bagay, mga popogi ang mga sasakay dyan, syempre. So, ang ganda ng float po ng Wiltec. Grabe. Astig, di ba? So, for sure, si Pao mahilig sa motor, mahilig sa sasakyan. Nagustuhan tong na to, naastigan din sa design. Ang ganda naman talaga, pasabog ang Wiltec. Ginastusan talaga nila. Samantala, dumako naman tayo sa komento ni Ma'am Maria Otman. Sabi niya rito, nako, nagkakaway si Janine kay Paolo na para bang gusto niyang palapitin si Paolo sa kanya at para yakapin siya at halikan. At pagkatapos, kakalat niya sa social media na walang gusto si Paolo kay Kim Chiu at siya ay mahal pa rin ni Paolo. Nakakahiya ang ginagawa ni Janine. Una, walang respeto kay Jericho. Pangalawa, lalong-lalo na kay Kim Chiu. Wala siyang pakialam ni hindi nga bumati kay Kim Chiu kahit pinati siya ni Kimi o ni Kim Chiu. May ibig sabihin, ang gustong mangyari ni Janine na bumalik sa kanya si Paolo kasi nung gabing yon hindi nakita ni Jericho kung ano ang sinenyas ni Janine kay Paolo at hindi rin nakita ni Kim Chiu kung ano ang ginawa ni Paolo. Kasi busy si Kim Chiu sa pakikipag-usap sa ibang bisita. Pero kay Paolo na yan, kung gusto niyang bumalik sa malditang Janine na yan at magtaksil siya kay Kim Chiu. So kita nga sa video guys na si Kimi ay nakatalikod po. So para magkahiwalay sila ni Pau, umisplit si Paolo kay Kim para batiin si Jericho while Kim naman po ay busy nakikipag-usap din nga po sa ibang bisita. So, nakatalikod po talaga si Kim Chiu that time. Pero mapapanood din naman yun ni Kimi. May mga nag-upload na video. But kudos din naman kay Pau. Diba? Lagi rin naman po siyang nasa tabi ni Kim Chiu. Sadyang yun lang talaga binati po niya si Echo. Ayan, masyado lang mabait si Kim Chiu kaya palagi na lang niloloko ng mga lalaki. Hindi siya masyadong selosa. Masyadong ini-spoil ni Kim Chiu ang mga nakakarelasyon niya kaya tuloy niloloko siya. Kung magtataksil si Paolo kay Kim Chiu, pagsisisihan niya ng husto sa bandang huli at talagang ibabaksak
ng Kim Pao fans ang career niya katulad ng kay Sian Lim. At hindi lang ang Kim Pao fans na magpapabagsak sa kanya. At halos sa social media hindi na siya susuportahan at ikagagalit ng mga nagtaksil niya ang pagtaksil niya kay Kim Chu. Kung tutuusin, marami nang ginawang red flag si Paolo kay Kim Chu noon pa. Hindi lang pinapansin ni Kim Chu, hindi lang pinapansin ni Kim Chu kasi nga ayaw ni Kim ng intriga at gusto at gulo. Ayaw ni Kim ng intriga at gulo. Kaya pinagpapasensyahan na lang ni Kim Chu. Pero tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang relasyon nila. Kung saan ba ito aabot at sila ba talaga hanggang sa huli. Grabe yung comment, nasa pagtataksil agad ni Paolo Avellino. Nagtaksil agad, bumati lang kay Eko. Hindi naman natin kita sa video kung bumeso ba siya kay Chanel. Wala namang ganon. Pero grabe, pananaksil agad ang inyong kay Paolo. Tawag dun, tag kay Paolo. Pananaksil agad-agad. Anyway, about naman sa pagiging agree naman ako na ini-spoil ni Kim yung kanyang karelasyon kasi nung marinig ko yung sa interview yung sa paglalaro ba si Pao, sabi niya kapag nakakapaglaro na siya ng mga 16 hours straight, ganyan. Sabi ni Kim, okay lang naman sa kanya kasi at least meron pang natitirang oras para sa kanya. At least yung tipong hindi talaga siya binabaliwala. May time pa din. Ganyan. So, okay lang sa kanya. 16 hours, sobra yun. 'Di ba? Kung sa kalusugan pa lang, pag-uusapan natin, sobra na yung 16 hours baba at gaming lang. Oh, 'di ba? If you're true concerned and talagang masyado niya ini-spoil kung ganun. Magre-react talaga agad usually ng mga babae. Pero si Kim okay lang daw. At least may oras pa rin sa kanya. So magtsatsaga siya sa kaunting oras na pwede namang nasa kanya whole time. Well, abangan natin. Ayan, may mga pagbabago pa naman yan. Sure, si Paolo, mas marirealize, bawasan yung Yun lang sa akin, yung paglalaro ni Pao. Yung 16 hours, sana naglolo ko lang siya. Sana biro lang yun, di ba? Samantala, sabi naman ni Relay Denise de la Paz, grabe no, si Jay, halatang pa-cute kay Paolo. Halatang gusto niya pa rin si Pao. Sabi nga niya na in love at first sight siya kay Pao. Halata naman na nagpapakit si Jay kay Paolo, hindi pa rin nakaka-move on si Jay hanggang ngayon. Umaasa pa rin ang Jay na babalik pa rin sa kanya si Paolo. Miss Ders Seren Escano yan. Gutom na gutom kay Paulo. Alam niyo sa pogi naman ni Paulo, hindi talaga may iwasan na may magkagusto talaga po sa kanya, magka-crush at maghangad kay Pao na makatrabaho. So na kay Pao na lang po yan sa kabila ng daming sa kanya na humaling kung paano niya i-handle yung temptations and doon din masusubukan yung love niya kay Kimi. Samantala, ayon naman po sa komento ni Jennifer Ragay, maganda, matalino, nakapagtapos sa pag-aaral with achievements si ate ko. Pero, insecure pa, mukha na nga siyang manika. So, ayan, wala tayong magagawa eh. Yun sabi niya, nai-insecure pa din po siya. So, sa kanya nang galing yun ha. And, hindi, kumbaga ay, may ginagawa naman siyang solusyon, like, stay away from social medias kapag nararamdaman niya na yun. Insecurities na para bang, kung compare niya yung sarili niya, yung itsura niya sa iba, tapos, yung achievements niya sa iba na parang, nakikita niya siguro ang layo na ng nararating na kasabayan niya, mga katapatan niya, tapos siya, paminsan-minsan lang magkaroon ng project. Siguro ganoon niya. At wala tayong magagawa eh. Yun yung nararamdaman niya. And shinare niya. But at least nagbigay siya ng awareness sa iba. And the same time, niyakap niya yung ugali niya na yun na meron talaga siyang insecurities. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paolo Avellino ay isang napakapositibo at makabuluhang detalye, lalo na kung titingnan ng mga nangyayari at usap-usapan sa paligid nila. Una sa lahat,
Ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay, lalo na sa isang industriyang puno ng intriga, issue at tukso tulad ng showbiz. Ibig sabihin nito, may matibay na pundasyon ng respeto at pagkakaunawaan sa pagitan ni Kim at Paulo. Kung totoo man na malaki ang tiwala ni Kim kay Paulo, malinaw na ramdam niya ang seguridad, emosyonal man o personal, kapag kasama o kausap niya si Paulo. Ikalawa, ipinapakita rin ito na hindi nagpapadala si Kim sa mga chismis. Sa dami ng balitang pilit inuugnay si Paulo sa iba o ginagawang isyu ang bawat kilos nila, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay senyales ng maturity at kumpiyansa sa relasyon o samahan nila, kahit ano pa man ang tunay na label nito. Hindi siya madaling maapektuhan ng ingay sa paligid dahil mas pinipili niyang paniwalaan ng kung ano ang personal niyang nararanasan at nakikita. Ikatlo, malaking bagay din ito sa panig ni Paulo. Ang pagkakaroon ng tiwala ng isang tulad ni Kim Chiu na kilala sa pagiging propesyonal, maingat at may matibay na prinsipyo ay patunay na maayos ang pinapakita at pinaparamdam ni Paulo. Hindi lang bilang kapartner sa trabaho o proyekto, kundi bilang isang taong magkakatiwalaan. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyung lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Malaki ang tiwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino ay masasabi kong positibo, reassuring at nagpapakita ng lalim ng samahan nila, ano man ang tunay na estado ng relasyon nila sa mata ng publiko. Una, sa dami ng intriga at isyung pilit ikinakabit kay Paulo, lalo na kapag may ibang artistang adadawit, ang pananatili ng tiwala ni Kim ay malinaw na senyales na mas pinahahalagahan niya ang personal nilang komunikasyon kaysa sa mga chismis. Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Sa totoo lang, ang balitang ito ay hindi lang simpleng statement, kundi may mas malalim na kahulugan lalo na kung ilalagay natin sa konteksto ng mga nangyayari sa paligid ni Kim at Paulo. Sa isang industriyang puno ng intriga, malisyosong haka-haka at mabilis magbago ang opinyon ng publiko, ang pagkakaroon ng matibay na tiwala ay isang napakalaking bagay. Una sa lahat, ipinapakita nito kung gaano ka-mature si Kim Chiu pagdating sa emosyon at relasyon. Hindi siya nung tipong madaling magpadala sa chismis, blind item o ingay sa social media. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na may malinaw silang komunikasyon at may sapat siyang dahilan para maging panatag ang loob.
Ibig sabihin, hindi siya madaling magpaapekto sa ingay ng social media at mas naniniwala siya sa kilos at asal na direkta niyang nararanasan mula kay Paulo. Ikalawa, ipinapakita nito ang emosyonal na maturity ni Kim. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging bulag, kundi isang desisyong ibinibigay lamang kapag may sapat na dahilan. Kung malaki ang tiwala niya kay Paulo, malinaw na consistent at marespeto ang pinapakita ni Paulo sa kanya, kaya kampante ang loob ni Kim kahit may mga kontrobersyang lumalabas. Ikatlo, para kay Paulo, ang balitang ito ay indikasyon na nakuha niya ang respeto at kumpiyansa ni Kim na hindi madaling makuha lalo na sa isang babaeng matagal na sa industriya at maraming pinagdaanan. Ipinapakita rin ito na seryoso at responsable si Paulo sa kung paano siya kumikilos, hindi lang bilang artista kundi bilang tao. Para sa mga fans ng Kim Pao, ito ay nakakapanatag ng loob. Ibig sabihin, kahit may mga isyong lumulutang o mga sitwasyong maaring ikaselos ng iba, hindi basta-basta natitinag ang loob ni Kim. At kapag may tiwala ang babae, kadalasan ito ay dahil consistent ang lalaki sa kilos at respeto. Sa huli, ang ganitong uri ng balita ay paalala na hindi lahat ng nakikita sa social media o nababasa sa balita ang tunay na sukatan ng relasyon. Mas mahalaga pa rin ang tiwala, komunikasyon at personal na ugnayan. At sa ngayon, malinaw na malaki ang paniniwala ni Kim Chiu kay Paulo Avellino at iyon ang pinakamahalagang punto sa lahat. Mahalagang idagdag na ang tiwala ni Kim ay hindi lang personal, kundi profesional din. Bilang parehong batikang artista, malinaw na may mutual respect sila sa trabaho.